Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Bodega sa foam sa Manolo Fortich Bukidnon, naugdaw. Usa ka lalaking trabahante, samdan samtang danyos, miabot sa 42 million pesos. Sospek sa pagpanuli sa pawn shop sa Davao City, nag-ilis og sinina aron dili mailhan sa nagukod nga mga pulis, base sa kuha sa CCTV. Mga basurang wala na kolekta, nagpasad sa kadalanan sa Cagayan de Oro City. Pipila ka Cagayanon, dismayado. 7.5 feet nga buaya, nadakpan sa Alabel, Sarangani. Og GMA Network Day, gisaulog sa New York sa Estados Unidos karong adlaw. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Base sa nakuptang CCTV sa kapulisan, human ang pagpang-hold up sa usa ka pawn shop sa Davao City kagahapon. Nasayran nga nag-ilis ang usa ka sospek aron dili mailhan sa nagukod nga mga pulis. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, modo sa mga sospek nga hubuon ang ilang gipang sapaw nga sanina aron nga maglisod sa pag-ilaang nagukod nga kapulisan. Samtang sa inisyal kagahapon nga tulo lang ka mga sospek nga niatake sa maong pawn shop, sa karon sumala sa Davao City Police Office 6 ka mga sospek, diin 5 kanila ang padayon karon nga ginapangita. Sa kuha sa CCTV nga gikuptan karon sa kapulisan, makita ang pagsulod sa mga tulisan sa target nga pawn shop sa Ilustre Street, Davao City. Dinhi gidiretso og hapak og armas ang usa sa duha ka security guard o gipahapa sila. Samtang nanulod na sa counter ang tulo o gipangtutukan og pusil o gipahapa sab ang mga staff. Giguba ang salamin og paspas nga gilimas ang mga alahas, dayon gisulod sa bag. Dunay armadong tulisan nga nakabantay sa tubangan. Human ang 2 minutos, misibat na ang mga sospek, bit-bit ang mga bag nga ilang gisudlan sa mga alahas. Sa pagukod sa kapulisan sa mga sospek, nga nanaga na lang kay wala na miandar ang ilang getaway vehicle nga motorsiklo. Unang gisuta sa kapulisan ang mga stall sa Bangkerohan Public Market kung asa gituuhang nagtago ang mga sospek. Unsa ni baril? Away mo di abang! Ha! Duas! Hangtod sa naabtan gayod sa kapulisan ang usa sa mga sospek sulod sa CR. Ha? Duas! Igod! Papa! Pada! Tapa! Tapa! Pa! Tapa! Tapa! Pusas! Malampusong nadakpan ang usa sa mga sospek. Sa pagukod sa lain pang sospek, makita sa CCTV nga nagdagan sa dalan tunga sa larayan ang usa ka sospek. Sa unahan, gihubo ni ini ang iyang gisuot nga pantalon o gibilin lang sa dalan. Naka-short pants na lang ang sospek. Pipila lang ka segundo, nagsunod sa iyang giagian ang nagukod kaniya nga police auxiliary og sundalo sa Task Force Davao. Apan ang suspect, yano na lang nga nagbaktas og nagbutang og purong sa ulo, padulong sa pikas nga dalan nga daw walay nahitabo. Mibaktas pa sa unahan og naghulat pa og masakyan. Taod-taod pa, mi para kini og tricycle dayon sakay. Wala na kini nasundan pa sa otoridad. Ginalantaw sa Davao Police nga posibleng organized crime group ang miatake sa pawn shop. Sir, possible ba malaking grupo ito? Yes, malaking grupo ito. Organisado. Organisado sila. So, And there must be tips there. Very accurate yung very accurate yung mga actions nila. Mensahe ni Inis sa mga tulisan. Doon sa mga perpetrators, meron kayong choice. Your choice is to surrender, but we will go after you. Parayong nakasirado karon ang nabiktimang pawn shop, samtang nagaparayo na ang investigasyon. Ginasubay na sab kung kang kinsa nakarehistro ang mga nasakmit nga pusil gikan sa mga suspect. Parayon pang ginapangita sa kapulisan ang uban pang mga suspect sa maong krimen.
Kasong robbery by a band, illegal possession of firearms o kalapasan sa Comelec gun ban ang atubangong kaso sa suspect nga wala pa mihatag og pahayag. Sara nanawagan karon ang kapulisan sa operasyon sa katawhan gani mihatag og 100,000 pesos nga reward per suspect ang kapulisan sa kung kinsa man makahatag og impormasyon nga moresulta sa pag-identify ngon man makatultol no sa lokasyon sa 5 pa kagipangita nga mga suspect. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka bodega og foam sa Manolo Portage, Bukidnon ang naugdaw. Muabot sa kapin 42 million pesos ang natalang damyos. Usa ka trabahante sa mga bodega samdan human napaso ang lawas niini. Aniya report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, pinaspasay nga miresponde ang mga personahe sa Manolo Fortich Fire Station sa miulbong suno sa Zone 3 Barangay Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Pasado alas 9 sa buntag, ang nasunog usa ka dakong bodega sa insulation foam. Tungod na puno sa foam ang bodega, paspas nga mikatay ang kalayo. Rason nga gisaka sa kabumbiruhan ang maong sunog sa ikaduhang alarma. So sa pagtinabanga, so wala na ni katag ni balhin sa pikas nga budiga kay ang kining mo budiga ga dikit-dikit kani wala na ni katag, so napugna na namo. Pasado alas 10 sa buntag, gideklarang fire out ang insidente. Apan usa ka trabahante ang samdan kinsa mo'y unang nakakita sa sunog, nagpatambal pa sa karon sa ospital. Human nagkapaso-paso ang lawas niini. Kani siya is nasa sa sulod-gikan sa katong nasunog na building. So napaso na kani siya, nalapnos na ang dagway kamot apil ang tiil. Sa dato sa BFP, miabot sa 42 million pesos ang structural damage sa sunog. Padayon pasabang ilang pagsubay sa tinubdan sa hitabo o ginapaabot pa nila nga makahinabi ang nasamdang trabahante nga mo'y unang nakamatikod sa kalayo. Padayon ang panawagan karon sa BFP nga magbinantayon sa sunog o ugaling adunay insidente, gilayong itaho sa ilang buhatan. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Anaa sa kapin 6,000 ka mga pulis ang magbantay alang sa mga aktibidad sa pagsaulog sa 88th araw ng Davao. Samtang lauman ang nagkaniyang performances sa pagsugod sa selebrasyon karong Sabado. Ano yung report ni Argil Relator? Nagkatapok ang mga sakop sa Safety and Security Cluster sa Davao City Police Office grounds sa gipahigayon nga send-off ceremony sa mga tropa. Gitahasan sila nga maoy magsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa pagpahigayon sa nagkadaiyang aktibidad subay sa pagsaulog sa 88th araw ng Davao. Sa mga sakop pa lang sa Davao City Police, ana sa sobra 6,000 na ang ilang i-deploy. Wala pa'y labot sa maong ihap ang sa uban nga ahensya. Mando ni Davao City Police Office Acting Director Colonel Hansel Marantan. Remain attentive, vigilant, and responsive to your surroundings under any circumstances. Let us make this araw ng Davao safe, secure to our local visitors and tourists. The security is the top priority. Target sa otoridad nga makabot gihapon ang zero incidents. Because we are aiming on zero incident, therefore, kinanglan barugan na nato ni, tindugan na nato ni. Like sa mga previous events in Davao City, we achieved zero incident sa mga niagi. Samtang lauman ang sadya nga pagsaulog sa 88th araw ng Davao karong tuiga. Magsugod kini sa March 1 Sabado kung asa ipahigayon ang mga aktibidad sa alas 5:30 sa hapon sa Rizal Port nga laumang mapuno sa performances. Una kana, dunay misa pasalamat sa San Pedro Cathedral alas 4 sa hapon. Dunasay selebrasyon sa pipila ka mga barangay sa matag distrito. Lakip sa highlight sa kasaulugan ang mutya ng Davao 2025 kung asa sa March 15 ipahigayon ang Grand Coronation. O sa March 16 ang Parada Davaoenyo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mga nagkalat nga basura nga sagad makita kilid sa mga kadalanan.
Kini ang sitwasyon karon sa pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City tungod sa nagpadayong problema sa Klendro sa pagkolekta sa basura. Klendro, adunay pagpasabot sa maong problema. Ano ang report ni Cyril Chavez? Sa social media post ni Reverend Father Dirjan Faburada sa Archdiocese of Cagayan de Oro, gipakita niini ang iyang pagkadismaya ug nanawagan sa otoridad tungod sa mga basura nga gidamok lang kilid sa kadalanan sa Cagayan de Oro City nga wala pa nakolekta. Pipila sa nakuhaan niini og hulagway ang Barangay Patag ug Carmen. Tuod man sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao, amo gyud nakita ang pipila ka lugar kung asa nagdamok ra ang basura. Mga kapuso, anata karon dinhi sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City kung asa makita ninyo sa akong likuran kining gadamok nga mga basura nga anaa lamang kilid sa dalan. Sigon sa Klendro, usa ang pagkolekta sa basura sa mga problema dinhi karon sa syudad. Gawas nga ngilad tan-awon sanglit anaa kilid sa dalan, dakong risgo sa bangatod niini, labi na sa panlawas sa katawhan. Matod sa Klendro, nagunang hinungdan niini ang nagpadayong problema nga ilang nasinati, pagpadulong ug pagpagawa sa sanitary landfill nga anaa sa bukidong bahin sa Barangay Pagalungan. Dugang sa Klendro, ang nagpadayong road construction sa sitio Baluarte sa Barangay Lumbia ug ang sagunsong pag-ulan nga nasinati sa lugar ang nagunang rason nga dili kasulod ug matanggong ang mga garbage truck. Bisag unsaon nato na sa pagdaghan nga truck, 50 ka truck nidagan at the same time maglisod gyud kay tungod lagi sa gianan. Munang among gihangyo ang tanan no nga unta masabtan kay kini nga sitwasyon. Gani nakikoordina na kuno ang Klendro ngadto sa City Engineer's Office aron mapadali na ang road construction sa sitio Baluarte. Nanawagan sab kini sa barangay nga pasabton ang mga residente sa sitwasyon karon. Ang contractor kung mahimo maka double time gyud no madugangan ang iyang mga tao and then bisag Sabado gani Domingo katrabaho sila. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang usa ka lalaki human na tumbahan og poste nga nabanggaan sa usa ka truck sa Barangay Sasa sa Davao City. Sumala sa Davao City Police Office, nabanggaan sa 10-wheeler truck ang usa ka poste sa maong lugar Miyerkules sa hapon. Hinungdan nga natumba kini ug nadatugan ang 54 anyos nga lalaki nga nagbarog duol sa poste sa kilometer 11 sa Barangay Sasa, Davao City. Base sa inisyal nga investigasyon, nawad-an matud pa og brake ang truck. Rason nga naliko sa driver ang truck padulong sa maong poste. Saysay sa driver ngadto sa kapulisan, wala matud pa siya masayod nga anaa didto ang biktima. Anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang maong driver. Gabi sir, nag-settle sila sir no, both parties nag-agreed nga mag-ano na lang sa settle na lang ang family sa victim, mga nangayo sila og kanang ano sir no, danyos. Kanhi mayor og bana sa kasamtangang mayor sa Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur ang gipusil patay. Nailhanang biktima nga si Abdulaziz Tadua Aloyodan, 60 anyos og kanhi mayor sa Lumbaca, Unayan ug bana sa kasamtangang mayor. Base sa investigasyon sa kapulisan, nga banda alas 7:36 sa buntag adlawng Miyerkules, samtang nagtindog ang biktima sa motor pool at bang sayang balay nga duolang sab sa munisipyo, ang gipamusil kini sa wala pa maili mga sospek nga sakay sa usa ka pick-up nga walay plate number. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara na kining patay sa mga doktor gumikan sa grabing samad pinusilan. Duha ka anggulo ang ginalantaw sa otoridad nga motibo sa krimen, kung may kalambigitan sa eleksyon ug grido sa kaaway nga pamilya. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa mong kaso. Wala pa sab komento ang asawa sa biktima nga kasamtangang mayor sa maong munisipyo. Giauhag sa usa ka environment advocate group ang Davao City LGU nga hingusgan ang pagmonitor batok resorts nga nakatukod sa critical watershed zone sa syudad. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy.
Sara, kini nga mga resort na himutang sa Panigan-Tamugan watershed na classify man gud daw kini is if critical watershed area. But pasabot, bawal magtukod o bisan unsang pasilidad. Atong sayron. Sumala sa Environment Advocate Group na Interfacing Development Interventions for Sustainability, kun IDIS, daghan paghihapon ang mga resort nga nahimutang sa Panigan-Tamugan watershed sa Davao City. Kini na classify isip critical water zone. But pasabot, bawal tukuran og mga bisan unsang pasilidad aron mapanalipdan ang watershed. Ilabi pa nga kini tinubdan sa tubig mainom o pinoy-anan sa klase-klaseng hayop. Nadiskubrihan nila nga dunay pipila ka resorts nga illegal nga natukod sa watershed area human nga nagtrending online. Ang critical watershed zone man gud na siya diha sa Panigan-Tamugan. So kung unsa man ang mga activities nila didto, then maapil gid siya og ka-collect didto. There are filtration and treatment systems that are put in place, but it is one of our protection measures to clear the headwaters, no? Because these are again a conservation area. Giawhag sa IDIS ang mga hingtungdang ahensya nga hingusgan ang pagpanalipod sa mga watershed area sa syudad. Usa na niini ang pagbanhaw sa Barangay Watershed Management Council. Naa naman unta daw ni kaniadto apan pipila lamang ang aktibo. Kinahanglan tutukan ang Marilog, Pakibato ug Baguio District. Na kailangan na i-establish balik ang Barangay Watershed Management Council because it is one of the tasks of the barangays to do the micro-monitoring of this construction of this mga developments of these areas. So, syempre, magka-problema manggudtaan ni in the long run because of the influx of people, the waste, etc., different pollution. Nanawagan sab sila sa hingtungdang ahensya nga i-monitor ang social media pages sa mga resort. Human na pasa ang Panigan-Tamugan Watershed Ordinance sa Davao City Council, ginalihok na sab sa grupo nga madeklarang National Protected Area ang maong watershed aron mas pahugtan ang proteksyon niini. Nanawagan usab ang grupong IDIS ngadto sa publiko nga kung dunay makita o di ba kaha masayran nga mga construction o development sa watershed area mamahimo nga ipahibalo kini sa barangay o di ba kaha sa hingtungdang ahensya. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Human nadakpan ang usa ka buaya kagahapon sa Alabel, Sarangani. Naghimo na sab og bagong trap ang mga personahe sa bantay dagat sa DNR-12 sa mismong lugar aron makadakop og lain pang buaya nga posibleng anaa sa lugar. Ani ang report. Anaa sa 7.5 feet ang gitason sa saltwater crocodile nga nadakpan human nga nabitik sa gibuntar nga trap sa mangrove area sa Purok 6, Barangay Kawas, Alabel, Sarangani, Miyerkules sa buntag. Sumala sa DNR-12, ang maong buaya, luwas nga na-rescue o na-turnover na sa Crocodile Park sa Davao City alang sa saktong pag-atiman. Gipaklaro sa DNR nga dili nila makumpirma kung ang maong buaya ba ang nasiplatan nga naglangoy-langoy sa Sarangani Bay niadtong Setyembre sa milabayng tuig. Sa karon, usa na sab ka trap ang gimontar sa maong personahe sa bantay dagat sa maong lugar. Kini basig duna pay buaya ang madakpan. Nakitaan na nila og kining mga footprints dati. So kagahapon nakuha na mo isa pero dili pa na mo ma-sure kung muna mo dito siya kay sa mga monitoring gamay to siya so posible na apay mas dako-dako ato nga gina-under monitoring na mo karon sa panahon. Busa padayon karong giawhag sa DNR-12 ang publiko nga magbinantayon. Baka matiyag din sa kasi ang delikado nandyan pa rin para mapalay sa peligro ang bawat mamamayan, lalo na ang ating mga kabataan na hindi natin malaman kung saan sila napapadpad sa araw-araw na pamumuhay nila. Giawag sab ang mga resort owner sa maong lungsod nga kung mamahimo, dili sa tugutan ang mga beachgoer nga maligo ini gabii. Kini gumikan mas aktibo kuno ang mga buaya ini gabii. Maging mapagmatsyag din sila lalo na sa kanilang mga tourist na bumibisita sa kanilang mga beach resorts. Okay sa umaga, pero list tayo ang ating gawain sa mga beach shoreline pagka gabi na. Hinoon gipasalig sa DNR-12 nga kanunay silang nagaronda aron i-monitor ang presensya sa mga buaya, ilabi na sa mga mangrove areas, swamp, inland waters, lakip mga bukana kung asa sagad nagapuyo ang maong mananap. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipangadama na sa Muslim community sa Davao City ang ipaygayon nga moon sighting ugmang adlaw aron masuta ang unang adlaw sa pag-obserba sa bulan sa Ramadan. Ano yung report ni Argil Relator? Usa ka Davao City Centralized Eid Prayer Council nga gilangkuban sa 15 ka Muslim leader sa syudad sa pagpanguna ni Grand Mufti Sheikh Muhammad Yusuf Pasigan ang gimugna nga mo'y mututok sa pagpangandam alang sa mga ipahigayon nga aktibidad sa balaang bulan sa Ramadan. Magpahigayon og moon sighting Biyernes sa hapon ang mga Muslim leader sa Davao City. Kung makita ang crescent moon, kini na ang timailhan sa pagsugod sa bulan sa Ramadan. Kung ugaling dili matud pa kini makita dinhi sa Davao City o sa nasud, magpaabot matud pa sila kung ugaling makita kini sa silingang mga nasud sa Southeast Asia. Kung sakasakali bukas makikita natin yung buwan ng yung sa amin na buwan ng Ramadan which fall on February 28. So definitely mag-start po ang Ramadan namin sa Saturday. So pag hindi po makita yan sa Saturday, pag hindi po makita bukas, so it will fall on Sunday. That's March 2. Kinahanglang mauna ang pagsawop sa adlaw kung itandi sa bulan. Kini ang timailhan sa pagsugod sa pagpuasa. Handa niya ang sarili niya na itong buwan na ito ay pakarami niya ang kanyang pagsasamba sa maghihingi ng kapatawaran sa kay Panginoon Allah sa kung meron man mga masama gawa niya ihinto niya, kung meron man tiwala nanipagtiwala sa kanya ay sana po ay ibabalik niya kung saan kanino yun. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Nagdeklara og outbreak ang Barangay Macambol sa Mati City sa Davao Oriental human 46 ka mga individual ang apektado sa acute watery diarrhea. Ano yung report ni John D. Esteban? Ana sa 46 ka kaso sa acute watery diarrhea ang natala sa Mati City Health Office sa Sitio Bagong, Barangay Macambol as of February 26. Nagsugod ang ilahang pagtala og kaso niadtong February 20. Hinuon 39 na ang naka-recover. Doon na pa'y 7 ka aktibong kaso. Ang 2 naka-admit sa ospital. Ang laing 5 naka-home monitoring. Makaalarma matud pa ang IHAP maong nagdeklara na kini og outbreak sa maong lugar. Sumara sa City Health Office kontaminadong tubig ang ginungdan sa sakit. Ang tinubdan mao ang water reservoir sa barangay nga ginakuhaan sa mga residente. 15 years na yung mga reservoir. Tapos ang lead kasi ma'am is down sa community na lead ma'am yung makikita natin sa daan. Siguro dinadaanan na nag-leak yung mga pipes niya. Base sa resulta sa test, nakitaan og E. coli o coliform bacteria ang mga water sample gikan sa mga tinubdan sa tubig. Lakip na diha ang mga water pipes o gripo sa Tagbalay nga dunay kaso sa acute watery diarrhea. Yung acute watery diarrhea, ma'am, meron kasi tayong loose bowel movement na tinatawag. Yung change of stool consistency lang po, ma'am, from solid to medyo matabasa po, ma'am. Delikado ito, ma'am, kasi magkakos ito ng dehydration. Tapos pag hindi kagad naagapan, yung alam naman natin yung dehydration is fatal talaga kasi yung maapektuhan yung ibang organs. Karaghanan sa mga pasyente nakasinati og pagparakit sa tiyan, pagsuka-suka ug hilanat. Sa apektado, mga bata nag-edad usa ngadto sa 5 anyos. Gibawalan una sa CHO ang pagkuha og tubig gikan sa water reservoir sa barangay tungod sa nakitang leak ug risgo sa kontaminasyon. Ay isa kasing source, ma'am, yung deep well na nasado naman sa water sampling. Yun ang in-advise namin na gamitin muna at stop muna yung isang source. Binigay kami mga aquatabs yung tinatawag na pag-purify ng tubig. Parayon ang active case finding ug environmental survey sa CHO na provide sab sila og oral rehydration solutions,
zinc ug multivitamin sa mga apektado. Nagpahigayon sab og galapad nga pagpanglimpyo ug sanitation. Plano sab sa CHO nga tarungon ang water treatment facilities ug sanitation infrastructure. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang barangay kalabot sa Hitabo. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Gihinumdum ang maayong gihimo ni General Paulino Santos sa kalambuan sa General Santos City. Kini pinaagi sa wreath-laying activity ato sa pagsaulog sa 86th founding anniversary sa syudad. Gipangunahan sa lokal nga kagamhanan lakip law enforcement agencies ang wreath-laying activity sa monumento ni General Paulino Santos sa Plaza General sa General Santos City ato sa pagsaulog sa 86th founding anniversary sa buong syudad adlong Huwebes. Kiniisip pag-ila o paghatag og dungog sa general nga mo'y nanguna sa panaghiusa sa katawhan kaniadto laki pagpalambo sa syudad. Mapasalamatong ng LGU sa pagtambong sa nagkadiyang local agencies ug local enforcement units sa maong aktibidad isip pagpakita sa ilang commitment sa serbisyo ug panaghiusa. Gisundan sab ang maong aktibidad ug cultural performances nga nagpakita sa mabulukong kultura sa syudad. Paumanay na bulan sa Pebrero, pabiling walay na matikdang daot nga panahon na pag-asa. Hinuon ang naghihapon ang nasinating pag-ulan. Sa karon, temporaryong nawala ang epekto sa shear line apan padayon ang nasinating epekto sa amihan ug easterlies. Base sa datos sa Metro Weather, daghang lugar gihapon sa Mindanao ang ulanon. Lakip na dinhi ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region ug Northern Mindanao. Lauman sabang grabeng pag-ulan sa Soxargen nga epekto sa easterlies. Gisaulog karong adlaw ang GMA Network Day sa New York State sa Amerika. Gideklara kini niadtong miaging tuig sa pagpanguna sa unang Pilipinong napili alang sa New York Assembly nga si Steven Raga. Samtang karong 2025 gisaulog sab sa GMA Pinoy TV ang ika-20 nga anibersaryo niini ug padayong magsilbi sa overseas Filipinos bisan asa man sa kalibutan. Busa usa ka malipayong GMA Network Day sa mga kapuso nato sa New York ug happy 20th anniversary GMA Pinoy TV. Mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.